Buhay na Diyos. Hallelujah. Praise God, praise God. Kumusta po ang lahat? Pipilitin ko mag-Tagalog kasi ang ating mga awitin ay hamok po sa salitang Tagalog. Doon sa City Grace, pag ano yung kanta, halimbawa English, sinisikap ko rin mag-English kahit 3 kalahati lang yung aking English. At kung Tagalog, ay nasanay din ako ng Tagalog doon sa Manila. Yeah. Nakatira ako ng 25 years sa Manila. So, marunong na akong mag-Ulano. Alis-alis tayo niyan. Bahala na akong magkahirap-hirap. Sige, mag-usap tayo ngayon. Wala na. This is the third month, April, May, June, pang fourth month na natin sa City Grace, Agdao, City Grace Church. So, parang kailan lang, no? Parang kailan lang. Kanta yun eh, ano? Apuhay, parang kailan lang. Nawala man kalis. Paano to? Hindi ako Hindi naman mo. Lobat. Ang nangyari? Ayun. Ay, kasi meron kong mga pamangkin dito, mga Tagalog. So, pilit mga pamangkin. Bisaya. Mga apo. Apo pala. Bisaya. Before tayo mag-umpisa, tayo pa mananalangin. Panginoong Hesus, totoo po, Panginoon, na simula pa lang kami ay inyong inibig. Ang inyong pag-ibig, Panginoon, ay nag-uumapaw para sa inyong mga anak na inyong binili na inyong mahal na dugo doon sa krus sa Kalbaryo. At sa pagkakataong ito, Panginoon, muli kaming hihingi sa iyo ng katalinuhan na mula sa inyong banal na Espiritu, na habang kami ay nagbulay-bulay na inyong banal na salita, Panginoon, ay makapagbigay po ito ng buhay sa aming bawat isa sa amin, na magkaroon kami ng talino sa pag-intindi, Panginoon, ng inyong mga salita. Pagpalain mo ang aming puso, aming mga isipan, Panginoon, habang kami ay nakikinig at aming pinapasalamatan ang banal na Espiritu na siya ang magbibigay ng katalinuhan sa bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin. Binibigay namin ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagkaroon talaga ako, no? Okay, bali, sige. Most of us now live in a land of ER, yung gusto natin na magiging handsomer, magiging wealthier, kasi may ER sa dulo. Fattier. Gusto natin magiging greater, prettier sa mga lalaki, sa mga babae. Sa mga lalaki, handsomer. Meron bang handsomer? Meron bang handsomer? Kaya apparently minsan hinahanap natin yung yung tawag ng ating identity sa mga bagay din sa kalibutan, di ba? Manay gitinguha sa ato ang kasing-kasing sa hayag kini mahimo ni siyang landmine or minefield sa atong ginabuhi. Kana bang gusto nato nga ingalita natay giapas ng atong sunduro. Na ko ipakita sa inyo nga asa man ni Chris. Asa Neno? Kini. Uy, di man mo. Naghang.
Mga guwapo rin mga tao. Sige, habang inaayos ni Karis. Ulitin ko po ang ating paggulay-gulay. Ato ang hisugutan karon is the book of Hebrews. Chapter 13, verse 5. If you have your Bible, please open your Bible to Hebrews chapter 13, verse 5. Kung naana mo, okay, nana. Okay. Di ba? O, nana. Ito, bapuhan to eh. Nanaktot man. At na? Dili mo pa? Kini siya? Di ba gusto nato nga kanang celebrity lookalike nato igutan dire kinsa yung mga tawhana. Pwede mo kita no? Ana. Kailan malaki sana siya? Bruce Lee no. Kasi ang kadagway ano? Si Pastor Peter Tansi. Kailan mo na? Pastor Peter. Di ba mamawag kadagway no? Kini. Tanawa. Kisa man ni? Joey Marquez. Pero ayan kami ngayon dagdagway no? Kini matingag mo ni kinsa ni? Kana? Kasi kay kadagway na no? Okay. Binawangan yung Hindi pa mo sunod eh. Hindi na mo sunod. Lagi si Kalok-Kalay. Nanay Kalok-Kalay. Di mo sagot. Di siya ma-play. Di mo sagot. Tanawa na lang dagway ano? Di makita. Hindi siya mo. Di mo mo. Hindi mo sugot ang ano, honest na, honest. Pati ang Kani siya? Hindi mo sugot ang ibig sabihin. heavy na kaayo. Iyay. Heavier no? Heavier na? Heavy na kaayo. Uy. Siguro kaayo ang kuan. Kana si Pastor O ang kamukha na kana o daday. Balik. Tanawa, di ba? Kamukha o? Asa na hiyay pas? Hapit yun. Sa buk. Kaya kamukha. Sa background yun ang lahat ba? Background lang. Kini ka no? Sunod. Kinsa na? Si Player ni sa basketball. JB JB Gayoso, di ba? Tanawag kasi kamukha. Oo, dagway, JB Gayoso. Katong artista nga iyang igsoon si Mike Gayoso. Artista gito siya. Pero kontrabida lang to, pre. Si Mike Gayoso, Kini, kana kisa na? Manay kay sikat ka nagkuan sa Santa Claus. Ang iyang dagway mo na siya kisa na? Jacob. Kisa mo ni? Jacob. Jacob na. Actually, we find ourselves usahay na atay gusto nga sundogon, di ba? Mga artista. Itong una, gikuha kong artista pero di man tanan mga gwapo gud nag-artista. Ang uban kay nagpastor. So, daghang punta na siya pero naglisod mo ko pangita sa mga kalok-alike. Di ba naikuan sa kuan? Mo na yung mga kalok-alike. Kini ako ining kini kalok-alike ako ning estudyante ko muna. Yan kini siya dugay kani siya naghimo kita Santa Claus. Mo na ni Santa nga nahimong lalaki. Now, si King Solomon, one of the pinaka-wise king, was everly said to be, nakita niya ang mga panghitabo sa panahon niya. Kunya, iya nakita, ato ang topic karon is talking about materialism. Itong niagi,
Asa yung natin? Find your identity in Christ. Find your identity. Christ. Unsa ang pagdipyos? Find your identity. Find your identity. And then, number 10 na to nga message is about materialism. Ito muna sa nag-eskwela po Bible School, tingin sila nga kailangan mga pastor magkikayod sa mga butang ng material kay mahimong materialistic. Mutong pobre gyud mga pastor ko una. Nga nagobisita og mga membro ingon nga daghan lay kag manok igsuon sa gipanalangin sa Ginoo pastor. Nya daghan lay kag giring kanang sister nga nalagi pastor pagdaan niya pastor. Muna nga mahadlok ang mga pastor mo na maka-acquire og mga butang. Kay tawgon sa mga membro materialistic kay ng pastora na siya. Pero later on disno po kayo no nga permente lang tang magsigahan-gahan sa mga membro mangayo. Mamin kamot pod ang pastor nga mabuhi ang iyang pamilya by means of other sources. So, pero atong bantayan kay ang kalibutan ga-offer gyud og daghang mga kadawat sa tao. So wala nga usa sa mga minefield is kining pagka materialistic sa tao. Unsa ang pagdipyos aton nang isgutan karon. So ang Ecclesiastes chapter 4 verse 4 atong basahon. They say, "And I saw that all threat and all achievements spring from one person's envy of another. This is so meaningless, chasing after the wind." So si King Solomon, the wisest king who has ever lived, said that nakita niya ang mga bagay sa sanlibutan na minsan ina-acquire natin ato banggi gusto natong maangkon. Pero ingon siya, "And all achievements spring from one person's envy of one another." Ingon siya, this is too meaningless. Walay hinungdan. Kaya nga naman, tuloy example, si Henry C. Ang pinakatagiya sa SM. Kinsa man to si Henry C, no? Asa naman sa patay naman, di ba? Naangkon niya, nahimo siya number 1 richest of sa Pilipinas. Pero asa na siya? Wala na. Si Lucio Tan, nga tagiya sa Bernabe, tagiya sa PNB, tagiya sa Philippine Airlines, o sa pamandang mga kanagiya. Mga tabako, kanang Hope, kanang Winston, iyahan na. Karon, nag-wheelchair na. Ang mga anak na inagkuhan. So, ang tanda ng mga butang, dinis kalimutan is lumalabay lang. Walay hinungdan lang yun sinitanan. Muna ingon si Solomon, usa sa pinakadato gid siya. Ang konta ng mga butang. Pero kalauna na ingon siya, everything is meaningless. Walay hinungdan ang tanan. Muna gisultan nga maangko man atong tanan. Many have been consumed with materialistic and pursued things of this world and yet had lived in a meaningless lives. So, adto ta sa atong ang bersikulo. So, unsa ang pagdipyos ang materialism? Ay na pagdipyos. Stop grabbing. Daw ginahan yung kamot na. Alam yung kamot, sige ganahan kamot. Yeah, inyong ihatag. Di ba? Mag-grab ka, pero kung napuno na ka ani, puno na ka sa imuhang kan, unya waday ka kabantay nga napadagi the best blessing nga ihatag Ginoo asa man manibutan. So imong imuon kung usa mo naangkon karon. Awesome to anak sig. Anak, kamot. Nara mo ba inyo ha? Namo inyo ha naangkon? Wala. O wala na. Naa. So kung namoy naangkon, release. Hatag. So nag-grab ka, unsaon nimo para dili ka masud sa materialism, you have to release. Stop grabbing. So mo na itong pinaka-foundation karon, Hebrews 13:5. Makakuha ta diha og
tulo ka mga hinungdan, mga importante gid kaayo nga mga punto dinhi. Ningon nga, don't, they say, Don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. So, ito na. Sa Tagalog pa, medyo masakit sa Tagalog. Sa Tagalog, oh, they say, Huwag kayong magmukhang pera. Masiyahan na kayo sa mga sa inyo. sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni Aba. Masakit may na, no? Huwag kayong magmukhang pera. Dahil, ang sinabi din ni Juan, ano sinabi ni Juan? 1 John chapter 5 at chapter 2 verse 15. Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not. Mubalik ta dito. Unsa maning pera? That is in the world. Naa sa kalibutan. Pag-abot ni Juan, niingon siya ka, ayaw higugma ang mga butang, ana sa kalibutan, mga butang ana sa kalibutan. Kung kinsa tong nahigugma sa kalibutan, ang gugma samahan wala kaniya. So, ang pulong nga don't love money is gikan sa usad ka Greek word nga gitawag og apilargoros. Nga bot pasabot, do not hoard the wealth and be covetous. Meaning to say, ano ba, kabanti mo hoarding? Nay panahon nga nay nag-rice hoarding. Gitago ang kwarta, agi tago ang bugas sa medyo brato pa ang bugas. Kung may trabaho sa mga negosyante, kung mubrato ang bugas, taguan. Kung mumahal, i-release. Mo na hoarding. Ana, nay panahon po nga nag-hoarding og kanang sugar. Katong panahon sa pandemic, di ba? Nga di kahit nagmahal ang mga Pepsi, mga Coke, kay walay supply ang Pilipinas sugar para sa mga nagbihimo mga sweetener. Asa nga nagkuwas lang nasod. Kay di hoarding nya, siyempre mangita ang mga tao kay mag-crave man gyud og soft drinks, mangita man gyud. So gihimo nag-release og mga soft drinks, mahal na. Nagpila na ron ang niyatong una katong 1.5 liter na kuan. Pila na karon? Nagmahal, taas bigod ang presyo. Na doble ang presyo. Panas pandemic? Oo. So gi-outline nato ang kining Hebrews chapter 13 verse 5. Number 1, don't love money. Number 1, don't love money. Huwag kang magmukhang masakit, no? Tapos ang pangalawa, be content. Kung be content, be satisfied of what you have. Ang number 3 na pinakanindot na saan is trust God. Ang sa may isa sa Ginoo, I will never, kasi nagsulti. Ang Ginoo, ang Dios nagsulti nga dili ta ka diyaan, di ta kapasagdan, di ta nakapakyason o di ta kita talikdan. So, sugutan. Number 1, katong gitawag og don't love money. Kini pag-grab bitaw og kwarta. Grab leads to a world of grief. Kanang ingon sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 siya na, for the love of money is the root of all kinds of evil. Ang paghigugma o kwarta maoy sa may root kanang ugat sa tanang matang sa pagkadautan. Nga naman kung sa kuan sa kadung sa balita sa tagong no sa Pilipinang estudyante. Tungod man to sa kwarta kay siyempre mangawat sila, baligyan nilang laptop, cellphone ko na tungod to sa paghigugma o kwarta. O man daw hilagti ang babae.
Gikuha lang tong ubar kay gusto lang makakwarta. Ang uban mamaligyaw siya mo lang makakwarta. Maghimo og mga krimen para lang makakwarta. Diya magsugod ang root of all kinds of evil, and some people craving, ano man ang craving? Nagapangandoy gyud og kwarta. Actually, ang kwarta dili man daotan. Dili man daotan ang kwarta, pero ang paghigugma og kwarta mo nay all kinds of evil, the root of all evil. Kaya ang kwarta magamit na nato na sa ato ang adlaw nga kwarta. Pero kung mahimo ginang mauna na imong higugmaon, ang naigiingon si Pastor Peter Tansi niya nga, himua nga ikaw dili ka mangalagad sa kwarta. Himua nga ang kwarta mo ay mangalagad sa imuha. Craving money, have wandered from, nawala na sa kamatuoran sa iyang pagtuo, o usam nang verse kanang murag giduot ka. Gipiga ka ngadto sa themselves with osman. Meaning sir man ani sa grabbing, acquiring more on money leads to a world of greeting naman. First themselves with many sorrows. Usam nang sorrows. Mga kaguluanan, mga kalisod sa kinabuhi. Ngayon sila nga, kung dagan ako kwarta, hayahan ako kayo, sorry na po laing lugar. Ya, masakit man. Masakit man. Kabantay mo na, ako nagbantay ko kay retire, ako naman ko, retire naman ko kay 60 naman ko. Ngayon nga, kung na ako'y kwarta, maka-beneficio na po sa pension sa SSS. My God. Nanakoy ako ang magamit. Pero after nasakit man ko. Di nagastos ang ako akong SSS na may pension. May lapermente kang naiimuha. Pero kung nag-crave ka ni mga butanga, mo na nga mahatog din mo sa kapaitan sa imong kinabuhi. Kay usbon nato ang mga butang tinis kalibutan maayon na sa panahon nga baskog ka. Nakoy sister-in-law nga mingon siya nga samtang baskog pa suroy. So sa kasalo para adto nga kanang mga nindot nga mga bitches. Then kay nahurot naman dina lang sa balay magsigiti ko dito. Sideline o paminda o gamay sari-sari store. Pero dito ko sa diha pa ilaha, grabe sorry ka samtang baskog pa. Pero niabot yung panahon nga ang tanan adunay katapusan. So sometimes craving causes not only bring us into grief only, grabbing causes us not to finish well. So naay pangitabo sa panahon ni Pablo kini si Philemon sa verse 23 and 24. I-mention diri ang mga tao nga iyahang kuyog tunguna na himong Christians. Epapras, may fellow prisoner in Christ Jesus, since has sent his greetings, so do isa man yan, ikaw ba? Si Mark, si Aristarchus, si Demas, and Luke, and my co-workers. Ang sa to, grabbing causes us not to finish well. Kanang bitang dili mahuman gyud ang imong gitinguha. Pag-abot nga nahibawaan ni Pablo dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 9 to 10, iyang gisulti unsay gihimo ning usa ka tawo. Unsay gihimo niya? Make every effort to come to me soon. Kay kini si Demas having loved this present world and unsay gihimo niya? Has deserted me and gone to Thessalonica. Mean to say, wala gyud siyang kahuman sa iyahang pagpangalagad o pagkuyog-kuyog sa mga Christian niya. Nung saban, naamay ni insert sa iyahang kinabuhi. He loved the world. Diba? Having loved this present
world. Unsa man na sa kalibutan, makaingon nga, and the things in this world, sa 1 John chapter 2 verse 15, ang mga butang sa kalibutan mo ay muhatod nato sa kadautan. So nila nibiya kay nadaniman sa pag-offer sa gugma sa kalibutan, unya nibiya sa pagpangalaga. Nibiya siya sa kauban sa pagpangalaga. Hadgan to Thessalonica. So ano sa itong una? Grabing magkahatag o kalisdanan na wala na po pa. Maghatag og kalisod, dili ka makahuman sa imuhang gitinguha sa imuhang kasing-kasing. Ikatulo, grabing gives us a false sense of security. Again, si Pablo, iyang sortian si Timoteo sa 6:17, sa instruct those who are rich in this present world not to be what is conceited? Ha? O kana bang murag labaw ka sa uban? Conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches. Kaya siyempre kung medyo naahan ka, mahimo man ang tao kung naahan ka, conceited na ba? Hambog. But on God, the richly supplies us with all the things to enjoy. So manay nga ang pag-grab, makahatag din mo og false sense of security. May maka kung nana kasi mo ka, ako na ba nila diba? Ako na ibaras mo galingon. Mahimo kang hambugiro, conceited, or mayroon kang ako na guligon. Kung wala ko, asa man na maing anak. Next, grabbing deprives us of the opportunity to receive God's blessing. Matakong gitulo sa kanila dito. Kana bang when we keep on grabbing, our hands will be full of stuff. And when God best and the true abundant life comes, we can no more have a room for it. Kana bang gagunit ka, nga nagtuo ka nga mo na imong panalangin for not the best nga gihatag sa Ginoo sa imo. Wala kay kabutangan kay nag-alam ka. Unsa imong buhaton? You have to release that nga naani mo ana nya makadawat ka sa tinuod nga panalangin. Gi-listed na ni Edric Mendoza nga nagbutang siya og dako kayong box nga naa mga sensilyo tag 5, tag 10, tag 20. Niya yung gitawag tong sa kaming dito. Kuha ka. Kuha na. Sige pa, kuha pa. Pero mga sensilyo. O sige, naay mo abot nga panalangin sa imuha at thousands. Pag asa man mo butang ay imong gunitan, sensilyo ra may imong gunitan. O say buhaton di ay i-release. And then pag-abli sa usa ka box nga dako na dito ang kwarta giandam. Giato pagyud gi-actual pagyud nga i-release na siya, ablihin ang box, pag-abli na kay naaman ang kwarta to nga tag thousands nga. Ako ginang personally hatag sa imo sa sumimbro nga. Sentin, totoo? So, dahil yan ang illustration ng pagbigay natin, pagtulong, or pagbukas sa ating puso na handa tayong usahay kita kay anak na permente, no? Boxer ba? Permente hawak. Hindi kita pa. Pero pag anak, balik mo dayon. Nasay atong mga ang atong mga tao nga nakapalibot so dito katudlo sa ilaha o pagpanghatag kay ikaw kita mismo na ang ato ang kinaiya nga dalo. So grabbing deprives us of the opportunity to receive the true God's blessing. True God's blessing. Muna nga every time karon na-realize ko nga
kung makita ko mga kanang katong nangaon mi sa India sa akong asawa. Yan nakita dito bata nga namaligya og kanang kano to ma? Giduol sa akong asawa isa nga ina niya nga asa man ang imuhang mama, asa man ang iyong pamilya. Dili kay magtingo siya kay basin tuo siya ba nga bistigaron siya. Nagpila man ang imuhang paligya. So instead nga imuhang tang itaboy, imo na lang tabangan. Ana ba? Pero magbantay punta sa ato ang tabangan kay usahay nay muhatag kami ng tagaan nimo og piso, ilabay ang piso, di mo na may madawan. Kabantay mo ana, kanito mga blit na, mga yan tagaan mo. Kaya lang Cecilio. Oh, tagaan nimo piso, tagaan nimo 5, pagka na sino pwede ilabay yo. So, wala dili maayo. Tanaw-taw ko nato kasi ato ang tagaan sa opportunity of giving things sa ilaha. Okay. Number 2. Usa tayo number 1. Don't love money. Pwede ka na kailangan kwarta, pastor. Usbo na ako, money is not evil. But the love of money is the root of all evil. So, naon nimong kalibutan, grabe ang kagubot gyud sa kalibutan. Labi na sa panahon karon nga murag nidaghan na gyud sila ang bagong Pilipinas. Di ba pre? Ang bagong Pilipinas na naghana na musaka sa kahoy, mulukso, na musaka sa kurente, na nidaghan na sila. So number 2, not only love money. Number 2 is be satisfied of what you are. Meaning be content. Ang Greek word lang is arkeo. So, unsa man ang isulti diha? You have to tap into his unfailing strength. Unsa man ang unfailing strength sa Ginoo. Mao ni ang isulti sa 2 Corinthians 12:18. And sana man ba? Oh. Ingon diri si Pablo, and he has said to me, my grace is sufficient. That is the unfailing strength sa gisaan sa Ginoo sa tunga. Ang iyang grasya sufficiente gyud. Oh, siya gyud ang kusog, siya ang naghatag nato og supply sa atong kagulingon, sa atong pamilya, sa atong trabaho, sa atong mga negosyo. Na diha ang sufficient supply sa Ginoo. So, naamantay panahon sa atong kinabuhi na may mga lugmok sa atong kinabuhi. No? But remember, grace is sufficient for us. So, mo na makaingon kita nga, wow, ang dili masukod o ang dili mapakyas nga kusog sa Ginoo, tungod kay nagtuo ta nga ang Dios tag-iya sa tanang butang. Iya man tanang butang no, naabay tay atoa, naabay ligawas sa taguangkan sa inahan nga nagsuot na og kanang pampers. Naabay ligawas kasi may mga minyo dire. Naabay ligawas sa inyong taguangkan nga nagsuot ng purol. Wala tayo, hubo na siya. Hubo tanan. Wala tayo atoa. Ang Diyos ang tag-iya sa tanan butang mo nang sufficiente gyud ang grasya sa Ginoo. Kung nay mangutan na si Moha, mayon nga kumusta naman ka? Grasya sa Ginoo. Kay at wala gid atoa. Unsa man ang grasya? Favor na sa Dios imo sa atong kinabuhi. That is unmerited favor of God sa ato. Mga every time nga nay mangutana sa inyo ha, kumusta na ka? Ako pa. Naana ang panghambog, di ba? Mahimo na kang consented. Ang pinaka-the best nga tubag yun, kung nay mangutana sa imo ha, may nga grasya sa Ginoo yun. Kay iya man ang tanan. Okay.
So, dito makalimtan unsa ang iyang unfailing strength is that His grace is sufficient enough. Igo gid ang dahas Ginoo sa tuwa. Number 2 sa be content is pray and look to have enough. Kinahanin dito kay ning bless kay ko ni nga bersikulo ha. Proverbs 30:8 and 9. Give me neither poverty nor riches. So sige unang ipanayo. Poverty wag mo ingon sang rich da. Give me neither poverty nor riches. Now, unsa man inyong gusto ka nang gikan ka sa pagkadato nya na pobre ka o gikan sa pagkapobre na imong dato? Gikan sa pagkapobre kay pobre. Gikan sa pagkapobre no nga nadato ka. Kay kamaon ta mo sa kinabuhi nga pinombre. Pero kung dato ka, na mahimo kang pobre, di makakamaw mong bugha, di makakamaw mong luto. So, ako, pobre magiging ko, kamaw ko mo daro basakan, kamaw ko manguma, kamaw ko mananggot, kamaw ko mananggot, kanay ko maghimog tuba. Unya ang akong tuba rapod nga kuha, ako ra po'y miinom. Kaya ko sa mga kapunuan. Kamao ko mamayabas, ibaligya, pabayluan ang papel. Manguhag kay mito, santol kay pabayluan o bulad nga lawlaw. Ang kanta man na iyo bilyani. Kamao ko mangibot og balanghoy, kamuting kahoy. Yang ipakaon, kamuti walay apil ang kahoy kay makahilo na. Nya kay nadato mo ko. Bogay. Nadato ko sa kasing-kasing. Nadato ko sa pulong sa Ginoo. Nadato ko tungod kay naa ang Dios sa akong kinabuhi nga supisente kay. Ba? Kamo kung mutan ko sa inyo nadato mo. Dato sa utang. Dato ta sa gugma sa Ginoo, dato ta sa grasya sa Ginoo, dato ta sa kaluoy sa Ginoo. Mo na nga sufficiente gyud ang kaayo sa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Number 2, ningon diri ngano nauna ang poverty, no riches. Give me just enough. Tagay lang ko Ginoo og ina ka nasulti man ni Haring Solomon nga dato man siya. Gold na siya ha. Kwarta na siya ha. Gingharian na siya ha. Chicks na siya ha. Di ba na chicks ano? Asawa, yung pila ka bok asawa? 600 ang asawa, 300 ang? 300 ang asawa, kabit? 700. Magkaya mo na mak ni mo libuto ng 700 kakabit? Sumiya sa isa. Di ba? Pero nano kaingon man siya nga Lord, tagay lang ko og enough. Give me just enough to what? To satisfy my needs. Kay kung mo dato ko, isa na, I may deny you and say, who is the Lord? Nga naman, ano mo tanong makita mo ko Lord, na naman ang kwarta, na naman ang kabtangan, na naman ang tanan na sa imo ha. Nga naman makita mo ko Lord, mo tanong mo sa Lord, tagay ko Lord, ginap yun. Di ba? Enough. O sa may enough. Kana makakaon ka katulo sa kaadlaw, makamerinda ka o katulupod. Ano katulong merinda? Kana may midnight snacks. Ano katulo? Iba na ko dungan naman no. Bunta o hapon. Ano may tulo? Na may midnight snacks. Nakoy apo sa Amerika nga nagkahuman na siya o nurse na problema ang ginikanan. Kay dili matunong ang iyang kaon sa oras ating kaon. Unta mo niwang. Karon nilubo ang lawas. Nga naman, wala man masibo sa panahon nga mag-craving siya mga pagkaon, labi na sa panahon nga ana na sa mga midnight. Stress ba? Na may food stress na? Stress eating?
Mas muda ko ka. Oh. Nakoy kauban sa kuan sa alumni sa PNA. Ang iyang stress reliever is mubiyahe og lagyo kayo magmotor babayar ba? Mubiyahe sa layo, mo adto siya sa Surigao City, adto siya og Baganga, adto siya og Parola. Mo kana ko ti. Ngano man sa imo mga picture layo man kay kagatuan sa mo ni ako ang stress reliever pastor. Stress reliever. Because sana all, yan maginusara pag siya. Oh. Tato ako sa mga stress reliever. Pagkaon gihapon, pagkaon. Sa may lang ka sa nga Lord, give me enough. Kaya ko enough Lord. Nya kay makatan ka sa mag-craving ka. Actually sa na-meet na ako tong friend ni Ana na usa ka pharmacist. Ito doon ko niya unsaon pag unsay mga dapat mga do's and don'ts ba. Nagwanta to na ako mga siro mga 6 months. Pag abot og mga 7 months na kay nawala naman ang do's naman. Mo na nilogo ko ni dako ino. Kana dayong mo bubiya ka sa imong naandan, mulubo day ka, mudako ka. Kana mitong nag-ana og weights. Kana anak weights, anak. Nya mundangan ni mo siya. Mudako ka. Oh. Tanawa-nawa. Kana si mga katulong mo na sila. Iundangan man neto jogging katong iyang manghod niya. Ang iyang istorya sa nga mo nilubo ko pastor kay anak man ko to muna. Karon wala naman ana na. Di na ana ba? Ana na. Pero ingon si Haring Solomon, ingon siya nga, give me only what? Enough to satisfy my needs. Kaya kung madato ko, kung maadunahan, basin mo makalimot kami. Manakding, nawala ko kanto sa mobbing. O saan isa ko ang mga follower, mga kuagang subscriber. Oh. Ingon sa nga, magkainon niya kung akin sa ka Lord. Pero mapobre po, basig mga pagpug ko. So, tagay lagi ko, oh? Enough. Kay kumiyon ka, sumuka ning, uy. Enough ha, enough. Asa na? Okay. Next. O sa itong gusto lang eh? Enough lang. Okay. Next. How do we instill sa atong pamilya, naman tayo mga nagkadaiya ng pamilya, no? Kung sa man ato nga mahimong ang ato ang pamilya makasunod pod sa kanang gitawag og mga sa ato kinabuhi nga naatay Kristo sa kinabuhi nga atay Ginoo nga atong giila nahimong taniyang anak unsa may ato mga itudlo sa mga tao nga nakapalibot sa tulaga sa atong pamilya nga mahimong naay gitawag og contentment kana bang mas may contentment ka ng kontento ka ba sa amo ang pamilya permit ka naman na-instill sa amo ang mga anak nga mauni siya. So na ako'y mga guide diri, I hope that inyo po ning itudlo sa inyong igsoon, sa inyong pamilya, sa inyong mga anak o sa inyong mga magmod. Ay natudloy ang inyong gilikanan kay moingon siya nga nauna po ko na yung sudoyan. Ay mana tapos na mga ginikanan no. Una pa niyo sudoyan. Kamo paingon pa, kami pabalik na. Mo man isulti sa mga ato mga ginikanan. Ayo mi tudlo eh. Gani ko puwas akong man akong tibok pamilya. Wala pa ko'y apo diha. Wala pa apil si mami. Ilang. So man akong tibok sa amo alang mag-asawa. Na ako'y kamagulangan kini. Ya, ikaduha kini kasal. Kini kasal ikatulo
kini akong pastor. Ang ikaupat kini ako ang drummer. O ikalima kini nga sa PNA. Kini may akong kamugulangan. Masay maglagot ko sa baka nang magkuyog dito ha. Fellowship ko sa mga Dorcas gifting. Yan. Nauna mo ko sa Bible School. Abot siya, kapayong. Naglakaw niya. Akong gitagpo og payong. Pag-abot sa mga dito sa mga Dorcas nga Katalumo. Tigil niya ba? Pastor, imong ka magulang ng anak. Dili ako ng asawa. Ha, ino ang asawa? Bata talaga. Hindi ako kasing-kasing sa akong asawa. Kaya anak ko na ako, huwag ka magulangan. Muna din ako usahay mo ko rin siya nang nagrupo sa mga babae, kaya ibuli ko. Magkuhin sa akong kamagula, akong anak na babae, kaya nakikasal, igsuon sila. Okay. So, unsa man ang mga dapat natong i-instill sa atong mga anak? Tudloan nato sila, teach them to wait. Dili kay wait kami yung anak panghugas, wait. Kana bitaw ang atong iampo kanang ato ang atong maangkon, gustong tumaangkon like for example, nagsaad mingon si Paula paliti ko og iPad. Cellphone nga iPhone 23 ano iPhone 23? iPhone 16. Ngayon si Jingjing ulat lang na in 5 years. So na diha ang gitudloan nimo unsaon pag abot na. Pagingon nga o kamo ako mga apo pagulat mo kung nasa inyong eskwela una pumamuyab. Ayan na ra. Wait. Di kami yung pahugas mo sa plato. Itan, paghugas. Wait! Wait ka ba? That's not an example ko itan ha. Example only. Sample. Yan sa mga asawa, maingon nga, tagayin kong allowance. Wait! Sa mga bata, akong sweldo. Wait! Palat sa. So, tudloan nato ang atong labis ato mga anak. Tudloan din nato kanang mingon ta teach them to it. Kana bang kamao mo hulat sa timing nga kanang mga butana imo na ihatag. Dili kay paytag iPhone 16. Tara, mamutang ta. Ako igo pa na ba? Kay nadawat na ako sa cellphone. Unya kay bala man ka wala na kay cellphone out of the world ka, di ba? Hello, di ba? Di ba? Kung wala kay cellphone out of the world ka, wala kay konta, wala kay mabasa ang mga messenger, wala kay ka-Facebook, nasa mga bagong tubo, wala kay kadula, kung saan nadula siya. Out of the world ka. Labi na sa mga bata karong gagmay. Mga batang gagmay. So, tudloan nato sila sa taasan ang pasensya sa paghulat. Dili kay magkarak-karak ka, mingon ang asawa, palit ta og uwan, kanang kami example din namo sa among kami mag-asawa naman may sakyanan to muna L3 niya among gisabot nga nag-commit mi sa Ginoo nga kanang pagkahuman maimpas na siya among nag-donate church. So among nag-donate kami ni mawalay sakyanan. Yan na day taong naluoy sa mua. Nay naluoy sa mua. Ang Ginoo naluoy sa mua sa. Tagaan talaga mo prohulat lang. Hulat lang. So, nawala kong sakyanan at the age of 58. Pag-abot og 60, kay nanamon ko ako ang ako kanang gilansam ang 18 months. Yan nakuha ko kwarta, akong gidown. Wala na mo ang sakyanan expander. Yan na ako'y amiga nga nalipay pa. Maingon nga, ay salamat nalipay ko nga na ang sakyanan. Ilan lang kayo mention yung pangalan na nagsugod sa letter A. So, sino letter A niya, ang apelyido nagsugod ng letter J. Number 2. Okay, number 2. Teach them to share and to give. Ayun yung tudloy nga magkinoreport.
Ay, tudluin nga mahimong Ilocano na ba Ilocano? Sorry ha. Kaya mga Ilocano, kuripot yun. Kuripot rin. Kuripot yun. Kaya kaya ko mga kauban trabaho ko muna sa Yamaha ng mga Ilocanos. Kuripot yun sila. Pag naanto ka dito sa bandang Ilocos, dito, pag tuwing pisa sila, huwag kita dito nga na talagang sarili makita nyo nag-andang kanang pagkaon. Pero kung maaari ka dito sa Pampanga, ato ka o Bicol, magkaso-aso ng mga pagbalay, ipangutan kay magluto kay piyesta. Dito, wala. Hindi ka nakita dito ba? Okay na sila walay handa. So, tudluan na to ang ato ang mga kids o ang mga tao na kapalibot na nga mo hatag. Teach them to share and give. Na. Di na to tudluan nga ni ko. Hatag-hatag ng kawali kay imuha gani. Tudluan na to ang ato mga anak nga mo share sa blessings o muhatag. Tingnan na. Anak, sikreto. Unya, tudluan to sila model simplicity. Kana bang imong kinabuhi makita na imong model gikan sa imong kasing-kasing ngadto sa uban kasing-kasing o kinahanglan intentional gyud ang imong pagmodelo sa imong kinabuhi ngadto sa uban. Asa magsugod sa imong kasing-kasing. Imong ipasa sa sunod nga kasing-kasing. Nga tinud-anay gyud ang imong intentional tuyoon o tinud-anay. Itudlo nimo sa mga bata. Okay. Ikaupat, filter through influences positively. Kung sa may filter, salaon. Kanang butang ang gusto nimong i-model sila ha, daghang manggod nga musundog sa imo ha, sundugon niya pagkabugoy. Murag na himo kang model siya sa iyang pagkabugoy. Dire is number 4, i-filter nato through influence ka, positive influence. Na may negative nga ma-influence ka. Magkabantay ka sa mga bata ron nga ang amahan, ang inahan, ang amahan suguon og tanduway, suguon sigarilyo, bawal may nasa balawod ron. Makita nimo bata nga magpait og beer, magtintanduway, pero karon makita nimo mao pay pasindihon ang bata. Sindihan ito. Anong tapong bata dito? Ano sin? Amuli sa balay nakaana. That is a negative influence. Na ayon gituloy ang ato mga bata kana. Kaya nga naman ilahagin ng sa maning ilahagin ng sundugon. Ilang sundugon. Kung sila makita, mana nga i-filter gyud nato. Sa laang gyud nato ang butang nga makahatag og positive impact sa ato ang mga tao nga nakapalibot sa ato nga. Mingon kang sundog ako, Kristohan ako, Kristiyan ko, pero maglakaw ka. Unsa na pagsundog ka? Siyempre, order po kaging mga kasundogon. Diba? Number 5, pray with thanksgiving. Mo ni atong i-insta kining pray, di lang kay prevent lang po kang magampo. Apil gyud ang pasalamat. Pray and tudloy ang imuhang mga nakapalibot sa imo mga anak unsaon pag-ampo ug pagpasalamat. Kay kung tagaan ka, halimbawa gitagaan ka sa Ginoo, Lord, salamat. Di kay tagaan ako si Pastor Ronel og iPhone 16 ko Pastor Ronel niya iPhone 16. Butang na Pastor niya. Hindi ka pasalamat. Walay pulos ng gitagaan. So tudluan gyud unsaon pag-ampo o kung tubagon ang imong mga pag-ampo ay yun kalimot sa pagpasalamat sa Ginoo. Bisan pa ang tao nga gigamit sa Ginoo nga mao'y naghatag sa imo dito gid ang imong part po sa imong pagpasalamat. Ang una-una, ang Ginoo nga mo itag-iya sa tanang butang. Naggamit ang tao. Di mo po ng Ginoo siguro naghan sa imo ano. Ngayon dito, McLean, na ako'y bagong R3 nga Yamaha. Di man nga ng Ginoo no, mogamit siya og tao, instrumento nga maangkon nimo ng mga butang. Dili mo sa maingon ang Ginoo nga
Gerson, niya ang nabara o ang Hilux. Pili lang ka. Ano maginawa ko sa? Dili no. Ugamit sa tao. Yung matawag si Jingjing. Pagluto ng bulan niya. Nangatoy ka o Hilux o nabara niya. Pag magluto na yung bulan, lamig ba yung bulan? Number 3, last ha, ano to? Don't love the money, be content, and then trust God. Kini mo? Ang Ginoo nagsulti. Namutan na, ang Ginoo bakakon dili. Dili ba? Dili bakakon ang Ginoo. Dili bakakon ang Ginoo. Ingon siya nga, God has said, I will never fail you. I will never abandon you. Kung anak, kung sa personal or sa physical nga naa kay pamilya, na kay amahan, na kay inahan, na kay anak, ang imong trabaho gyud sa imong anak, imong i-supply ang panginahanglan sa imong anak. Kung mahal nimo ang imong anak, ang Dios mas labaw pa diha ang Dios. Nga naman, naagid sa gisaad. This is a promise of God. Pero naa siya command. Masay command niya, don't love money. Niya, naa siya warning, be satisfied of what you have. O naa siya gisaad, promise. Naay command, naay warning, naay promise ang Ginoo. Ang promise niya, tingin siya nga, I will never delete na ka, biyaan, di taga-taligdan, akong isupply ang imong panginahanglanon. Wala mo yung Ginoo nga akong supplyan kung unsay imong gusto. Lahi man ang wants o ang needs. Ang needs nimo imong panginahanglanon. Pagkaon nimo prime nga panginahanglanon nimo, prime needs nimo is pagkaon, shelter, ulian, homes. I-supply sa Ginoo na siya. Pero dili ang imuhang gusto. The Lord gusto ko og uyab nga tall, dark, and handsome. Sa mga dalaga diri, sa mga dalaga diri. Tall, dark, and handsome. Pero pag abot hapit na mag 40, never mind. Maniya sa Ginoo no? Dili gyud, di nga dili taging timubiyaan. Ang tao mubiya. Pero ang Diyos dili mubiya. Saan na niya? Okay. So, in trusting God, according to Joshua chapter 1 verse 5, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Ang tao pakyas. Kanang imong katapad, usahay mapakyas na siya. Imong uyab, mapakyas. Bisang gali ang magtiayon, adunay mga kapakyasan. Di ba? Adunay mga kapakyasan. Diba niyo siya na? No man. Siya na, all the days of life. Just as I have been with Moses, I will be, hello? Ingon siya nga, parang kang Moses. Ingon si Joshua, I will be with you. I will not fail you nor forsake you. Even though gisulti na sa panahon sa daang tugon, pero ang Ginoo wala gyud na usab gikan kaniadto hangtod karon. Ang plano sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo hangtod karon, ang grasya sa Ginoo hangtod karon. Iya nang gi-offer alang kanato. So, remember that dito sa gisulti sa Hebrews 13:5, di kabiyaan pag abot diri sa kang Joshua, yung sa dili, tapos mo, tiyahan yung Ginoo. I will never fail you nor forsake you. Now, arita sa pag-summarize sa tanan. Stop grabbing, o sa to ang mindfield? Materialism. Tuniagi, o sa tuniagi? Identity crisis. Kung saan na to pag diffuse? Pursue identity with Christ. Karon nga to ang mindfield nga angay na to likayan.
Di ba ang minefield, kung imo matabakan, buto. Ang mahitabo, kung buhi ka, putol ni siya, or patay. Naribag uron, ako nahadlok ko, kay pagbalitan ako nga nangay barko nga, overseas nga barko nga gimisil. Oo, 21 ka buok Pinoy ang namatay. Di sumog anak, chance akong anak, nak, unsa man din pa sa alay ramiyana pa, ay salamat sa Ginoo. Anak. So, balik na ito. Atong i-summarize ang pag-usapan nato pag-diffuse ang materialism. Unsa pag-diffuse? Stop grabbing. Unsa gingon? Hebrews 13:5. Don't love money. Don't love money. Kung sa Tagalog pa, huwag kang magmukhang pera. Buti pa yung pera. May mukha. Tayo. Buti pa. Don't love money and be satisfied of what you have. Now the question is, unsa makaron ang naa sa imuha? Sa ako ang nasa pagpokit ako pagkagwapo gud naman ang pastor ko. Manay amo ang yung pinaka number 1 asset. Di na makamo dahil mo ng liability. Dahil mo ng liability. Di mo na makamo na pagkagwapo ko no. Pero ato pagkagwapo, ato mga asawa kapag hambog no. Murag utang si Piolo Pascual. Okay. Be satisfied of what you have. Be content. Kontento ka. Ang tao nga dato, tingin sila, ang tao nga pinakadato, katong kontento kung unsay naan niya. Mo na pinakadato. Kaya ang dato nga nangita pag yun, ug daghang wata, di na siya kontento. Pero kung kontento ka, unaan mo, dato na ka. Minsan nga, ang the last nga dapat atong buhaton to stop the materialism is what? Pagsalig sa Ginoo. Ang Ginoo ng sulti nga dili ta niya giyaan o dili ta niya palitan. So, mo ni ang ato ang mga discussions and questions. What is the instruction or solution and reason to diffuse materialism from Hebrews chapter 13 verse 5? Number 2, base sa mga experiences ng kinabuhi, i-share daw mga instances wherein you grab something out of materialism. What did you learn from it? I-share. Number 3, if we have to put the blank, complete this sentence. Stop grabbing, start blank. Instead of grabbing, what will you start doing? Mga igsoon, I hope that the message tonight, today, this morning, nakahatag sa ato ang pagbantay sa mga minefield na i-install sa ato ang kalaban. Na kung ato ang matumban, pagbuto, either mamatay ta, or putol or disabled na ka. Disabled na ang imuhang pagka-Christian. But still, you have to start by knowing God and have a right relationship with God. Yan itong pag-care group na mo sa Arman's Restaurant sa Tagum City. May sekreto gid kong hilak pag-abot na po sa simbahan. Kaya naman, naitaw na nidawat sa Ginoo. Nidawat sa kamatuoran about having a right relationship with God. And I pray na kanitong tawhana panrapot, di na dapat iglain sa Arman's Restaurant. Padayon ito pag-ampong na tinuod nga iyang gidawat si Kristo sa kinabuhi. O dito mag-start ang iyahang kinabuhi. Sa itong apod, di na ito may mahimo ng pag-diffuse sa landmines. Ikanapulo na pag-diffuse sa mga landmines. Kung wala tayo kasiguraduhan, wala tayo tinuod nga relasyon sa Ginoo.
Ang religion dili na makaluwas ang religion. Ang gikinahanglan sa Ginoo ang imong relasyon niya. Nya kanang imong relasyon na gusto nimong ipadayon, imo nang himuon nga intentional. Tuyoon yun. Tuyoon yun mo nga dawaton si Kristo sa imong imong butong personal nga mga luwas. Kung ginaot ko makitang tanan dire nakasinati o nakasabot yun kung unsa ang gugma sa Ginoo nga ang iyang gugma nag-offer siya og kaluwasan, kabayaran sa atong mga sala. Na naa sa imo akong imong dawaton ng iyang gi-offer. Kana bitong iyang gitanyag. Mayon kong Elvira na apoy gifts sa imo ka. iPhone 16 may sikat no. Nya libre gid siya. Nya digid nimo dawaton. Sayang. Ang Ginoo naghan og bayad sa atong sala pinaagi kang Ginoo si Kristo. O kana ang paghanya libre grasya na siya. Gasa na sa kaluwasan nga imong sala iyang gibayaran dito sa cross sa Kalbaryo. Iyan nang gipagasan og dugo. Ang imo lang buhaton dawaton siya. Tuuhi siya ug saligi siya nga imo nga siya namatay dito sa cross sa Kalbaryo. Ginaw ko kitang tanan niya diri nakasambot ta kung unsay gitanyag ni Kristo nga kaluwasan kabayaran sa atong mga sala. Di mo ta makabayad sa atong sala. Kay karon ato ang hinirso atong sala pagkaugma yung balik ko na paghimo. Kung nagkasala ka kay namalikas ka pagkaugma daghan makagbalikas ito. Di kini yung karang bayaran imong mga sala. Only Jesus paid. Iyan ang gibayaran. So ayaw i-blame imong kagalingon. Kaya ang blame gikuha na ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Let us stand and let us pray. Father God in heaven, we humbly thank you, O Lord, for the opportunity that this morning, Lord, we can worship you in spirit and in truth. Thank you so much, Lord, for the power of the Holy Spirit who indwells and even illuminates our hearts, O Father, to really understand about the minefield, O Lord. The minefield is the materialism of Father, and we will diffuse it, Lord, by stop grabbing, not to love the world, not to love money, and be content of what we have, because we rely in your promise, of Father, that you never leave us nor forsake us, Lord. Thank you so much, Heavenly Father. And this morning, Lord, we also thank you, Lord, that ang etang nga mo Ginoo nakasabot kayo sa tinan-anay kung unsa ang imong gi-offer gitanyag nimo nga kabayaran sa among mga sala, Ginoo. You offer salvation, you offer eternal life, of Father, through the Lord Jesus Christ who died on the cross. Thank you, Lord. Continue to bless this whole congregation of Jesus by your love and by your mercy, of Father, the extension of your grace and mercy. Thank you so much. Bless this congregation. Bless the people, Lord, here around you. Kung kailas na Ginoo, bless their hearts. Bless this Armas Restaurant, Lord, Davao branch. Thank you for the life of the Hadanico family. Thank you for the workers, Lord, Pastor Gerson and Pastor Ronel, the families, Lord. Thank you so much for their life. We pray, Lord, again, na magpabiling kami nga magpangalagat kanimo ang part of the ministry of this church. Thank you so much. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Ito palakpakan natin mo. Please ready natin as we sing. We're blessed. Kung kita na nga, hindi mo rin ipagbulang sa tuwa. Because He will always provide. Kahit kailan, di ka Sa akin wala
Panginoong Hesus, salamat po sa inyong pag-ibig noon at hanggang ngayon, magpakailanman. Yes. Ikaw, Panginoon, ang aming, ikaw ang unang umibig sa amin at ibigin ka namin magpakailanman. Ngayon, ang grasya ng ating Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Ama, padala ang Hesus dito sa libutan, at ang gawa ng banal na Espiritu ay mapasa ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.